Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kumpare at Manyakis. Masaya na namang nakatanaw si Berting sa kabilang bahay. Halos maglaway ang lalaki habang pinapanood ang babaeng naliligo sa debombang tubigan. Ang babaeng yon ay walang iba kundi si Magdalena, ang babaeng asawa ng kanyang kumpare na si Cardo. Nakasanayan na ni Berting ang ganong ugali. Hanggat hindi siya nahuhuli, kailanman ay hindi siya titigil. Ganyan katigas ang mukha ni Berting. Tinatalo kahit asawa ng kaibigan. Ay, grabe. Napaka-sexy talaga ng asawa ng kumpare ko. Ay nako, kung ako asawa nito ni Magda, baka gabi-gabi tong kumakanta habang lumiligaya. Pabulong na wika ni Berting. Para itong asong naglalaway habang nakasilip sa siwang ng bintana. Naudlot lang ang kanyang pamboboso nang may marinig siyang sigaw sa labas. Bumaba siya ng hagdan at tinarap ang kumpare niyang si Cardo. Pare, may ginagawa ka ba ngayon? Tanong ni Cardo. Gusto sanang sabihin ni Berting na namboboso siya, pero naalala niya asawa pala ni Cardo ang pinagpapantasyahan niya. Ha? Ay, wala naman. Bakit? Tugon ni Berting. Alam mo yung mahiwagang puno na usap-usapan dati ng mga bata pa tayo? Tanong ni Cardo. Hindi na ito nakatiis at pumasok na rin ito sa bahay ni Berting. Yung sabi kapag humiling ka raw dun matutupad? Tumpak, galing mo Berting. Yun nga ang tinutukoy ko. Wika ni Cardo. Teka, naniniwala ka ba dun? Ang dami nang sumubok dun pero wala namang nangyari sa mga hiling nila. Kwento-kwento lang yon, Cardo. Isang alamat. Ganun yun, hindi yun totoo. Natatawang wika ni Berting. Baliw, alam mo kung bakit hindi natutupad yung mga hinihiling nila? Tanong naman ni Cardo. Bakit? Mga tanga kasi yung matatanda nung kabataan natin. Akala kasi nila, pag gumiling sila, matutupad kaagad. Kailangan kasing mag-alay doon sa mahiwagang puno. Nagkasulubong ang kilay ni Berting. Hindi niya maintindihan kung bakit siya bigla na namang naging interesado sa bagay na yon. Samantalang matagal nang patay ang alamat na yon sa kanilang lugar. Alay? Ano namang iaalay doon? Ngumiti ng nakakaloko si Cardo at saka umakbay kay Berting. Alay? Di tao? Natahimik si Berting sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ng kanyang kaibigan. Sa mga sandaling yon ay bigla siyang kinabahan. Gago, joke lang siyempre. Ito naman masyado kang seryoso. Okay nang gawing alay yung karne ng baboy o kaya sa baka. Sabi ni Cardo. Ay nako, siraulo ka talaga. Bahala nga sa buhay mo. Pumunta ka doon mag-isa. Iritadong sagot ni Berting. Ano ka ba? Sama mo na ako. Kapalit nun, magiinom tayo sa bahay. Lahat libre. Ako nasa pagkain, ako na rin sa pulutan at alak. Ang gagawin mo lang, isasamahan mo ako dun sa mahiwagang puno na sinasabi ko. Tila nabuhayan ng loob si Berting sa kanyang narinig. Unang pumasok sa kanyang isipan na mas mapapalapit siya sa babaeng si Magdalena. Ano? Iinom tayo sa inyo? Pag-uulit ni Berting. Oo. Yun kung sasamahan mo ko. Wika naman ni Cardo. Mabilis na nagbago ang utak ni Berting noong mga sandaling yon. Ang kanyang pagnanasa sa babae ang siyang nagpabago ng lahat. Sige, tuparin mo yan Oo nga, pero siyempre, pagkatapos na natin pumunta sa mahiwagang puno, saka tayo magiinom. Ayos ba sa'yo yun? Nangingiting tanong ni Cardo. Siyempre naman, ayos sa akin yun. Basta wag kang magiging kupal tuparin mo yun Nagkasundo ang dalawa ng mga pagkakataong yon, kaya kinabukasan ng gabi, agad ding naganda si Berting para sa kanilang pag-alis. Hindi naman kalayuan sa kanilang lugar ang sinasabing mahiwagang puno. Sadyang matagal lang talaga ang pagpunta doon dahil sa itaas yun ng bundok. Katatapos lamang maligo ni Berting nang puntahan siya ni Cardo. Nasa bakuran pa lang ang lalaki ay nakita na niya si Magdalena doon.
Naglalaba. Nakasuot ito ng manipis na duster na bumabakat pa ang mga pasa sa dibdib nito. Lalong ikinabaliw ni Berting ang kanyang mga nakikita. Sa sobrang pagnanasa ay di na niya namamalayang nasa harapan na pala niya si Cardo. Uy, sabi ko tara na. Sabi ni Cardo at saka lamang natauhan ng lalaking si Berting. Ay, sige, tara na. Tugon niya. Bago sila pumunta sa bundok, ay dumaan muna sila sa tindahan ng mga karne. Bumili si Cardo ng ilang kilo at inilagay nila sa balde. Ang dami naman yan. Hindi ka ba nangihinayang? Pang-ulam na ng 5 araw yan ah. Napapailing na reklamo ni Berting habang nakatingin sa laman ng balde. Hayaan mo na. Mas malaki naman ang magiging kapalit nito kapag natupad ang mga hinihiling ko. Sandali nga. Ano ba yung hiling na yan at bakit parang handa kang itaya lahat matupad lang yan? Pati ang mahiwagang puno na wala namang kasiguraduhan kinakapitan mo na. Sa lubungang kilay ni Berting. Mamaya malalaman mo. Nakangiting tugon ni Cardo. Napapailing na lamang si Berting noong mga sandaling yon. Noon niya lamang nakitang ganun ang ugali ng kanyang kaibigan. Palagay niya ay sobrang halaga ng gustong hilingin ni Cardo sakaling totoo man ang hiwaga ng puno na yon. Baka gusto niyang magkaanak na sila ni Magda. Tanong ni Berting sa kanyang isip at napasulyap pa sa lalaki. Makalipas ang ilang sandali ay umaakyat na rin sila ng puno. Bukod sa balde na may lamang karne, ay may dala lamang silang flashlight at isang maliit na bag. Sigurado ka bang alam mo kung saan yon? Baka mamaya naliligaw na tayo ah. Kanina pa tayo naglalakad Baka nakakalimutan mo na nasa gubat tayo. Tapos gabi pa. Pwede tayong mapahamak dito. Pagrereklamo ni Berting. Kumalma ka lang pare, malapit na tayo. Kampanting sagot ni Cardo sa kanya. Bahala ka nga. Basta tuparin mo yung pangako mo ah. Sagot na lamang ni Berting. Sa halos mag-iisang oras na nilang paglalakad ay nakarating na rin sila sa sinasabing puno. Isa itong malapad na puno at sa itsura pa lang ay mahahalata ng matanda na ang punong yon. Hindi matukoy ng dalawa kung anong uri dahil parang mas kakaiba ito sa lahat ng punong naroroon. Ito na yung pare. Sabi ni Cardo. Paano ka naman nakakasigurong yan na ngayon? Dudang tanong ni Berting. Ang sabi sa akin ng albularyong napagtanungan ko, yung pinakamalapad na puno raw at may mga dahon na kulay pula. Oh, tapos anong gagawin natin? Wala kang gagawin, ako lang. Manunood ka lang. Gagawin ko yung sinabi sa akin ng albularyo. Sabi ni Cardo. Nanahimik na lamang si Berting noong mga sandaling yon. Nilapag ni Cardo ang balde sa tapat ng puno. Naglabas ito ng rosaryong itim at saka nagdasal. Hindi maiwasan ni Berting na mapangiwi sa ginagawa ng kanyang kaibigan. Noong una ay nakokorniyan siya sa mga nangyayari pero kalaunan ay unti-unti na siyang kinikilabutan. Lalo na ng palakas ang pagdarasal ni Cardo. Sa huli ng dasal ay binanggit na ni Cardo ang kanyang kahilingan na labis namang ikinagulat ni Berting. Sana'y sagutin na rin ako ni Lisa. Biglang humangin ng malamig. Ramdam na ramdam ni Berting ang kakaibang presensya sa mga sandaling yon. Tila ba bukod sa kanilang dalawa ay mayroon pang ibang naroroon. Maya-maya lang ay tumayo na si Cardo at lumapit kay Berting. Pare, nababaliw ka na ba? Ano yung hinihiling mo? Gago ka ba? Kakalibing lang ng tao nung nakarambon Anong pumapasok sa isip mo? Nanindig ang mga balahibo ni Berting sa mga pagkakataon na yon. Batid niyang hindi na maganda ang tumatakbo sa kokote ng kanyang kaibigan. Pre, napanaginipan ko siya nung nakaraan. Ang sabi niya, humiling daw ako rito at muli siyang mabubuhay. Sagot ni Cardo. Napapailing si Berting sa kanyang mga naririnig. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang kumpare. Ang lala mo pre, may asawa ka. Tapos si Lisa pa rin yung nasa isip mo. Bukod sa nakakasala ka na sa buhay, nakakasala ka pa sa patay. Pare, patahimigin mo na si Lisa. Sabi naman ni Berting. Pre, bago kami naging mag-asawa ni Magda,
ay niligawan ko siya. Pero bigla siyang umalis, di ba? Pumunta siya sa Dubai. Kaya hindi na ako nasagot. Pag-uwi niya, nakasilid na siya sa kahon eh. Kaya ngayong may pagkakataon na ako na ituloy ang pagmamahalan namin, gagawin ko yung pare. At itong maiwagang puno ang solusyon sa lahat. Nakangiting wika ni Cardo. Hindi nakala ni Berting na kahit wala na si Lisa, ayun pa rin pala ang laman ng puso ni Cardo. Sumagi sa isipan ni Berting kung ano ang magiging reaksyon ni Cardo kapag nalaman itong siya ang gusto ni Lisa bago ito mawala sa mundo. Naku ng tinapay naman pre oh. Kabaliwan niyang iniisip mo. Hindi totoo yung puno na yan. Hindi na mabubuhay si Lisa dahil walang ganon. Patay na siya. Pakiusap naman pre, magtino ka naman. Isipin mo yung asawa mo no. Nagpapakabaliw ka sa taong wala na. Sabi naman ni Berting, ngunit kahit na anong sabihin niya ay hindi siya pinakikinggan ng kanyang kaibigan. Tahimik silang bumababa ng bundok. Ramdam ni Berting ang kakaibang saya na mababaka sa mukha ni Cardo. Nawiwindang si Berting dahil hindi niya inakala na humahantong na sa ganoong pagpapantasya si Cardo. Mas malala pa pala sa pagpapantasya niya kay Magda. Sige na pre, maraming salamat sa pagsama mo ha. Bukas ng gabi, pumunta ka sa bahay. Mag-iinom tayo. Sabi ni Cardo nang maghiwalay na sila sa isang kanto nang sila ay nasa barangay na nila. Napatangon na lamang si Berting. Sa kaloob-looban niya ay naawa siya kay Cardo. Palagay niya ay dumadanas ng matinding depresyon ng lalaki kung kaya't kung ano-ano na lamang ang nasa isip nito. Sumabay din kasi na namatay ang anak nila ni Magdalena noong nakaraang buwan din. Bukod pa doon, namatay din sa sakit ang ina nito. 5 araw matapos silang mawalan ng anak. Pangatlo si Lisa sa nawala sa buhay niya. Ang babaeng unang minahal ni Cardo bago si Magda. Kinabukasan ng gabi ay agad na pumunta si Berting sa bahay nila Cardo. Todo bihis siya na akala mo ay dadalo sa isang ingranding okasyon. Ginamit na rin niya ang kanyang pinakatago-tagong pabango. Nang makarating siya ay agad siyang sinalubong ni Cardo. Tila walang nangyari kung kumilos ang lalaki. Normal lang at balik sa dating pag-uugali. Sige pre, upo ka muna dyan ha. Kunin ko lang yung alak na pinatabi ko sa tindahan. May pulutan na rin tayo. Hintayin mo na lang dyan yung ilalagay ni Mrs. na pulutan natin. Wika ni Cardo sabay tapik sa balikat ni Berting. Tahimik lang na nakaupo ang lalaki sa kanilang pwesto. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Magdalena. Dala nito ang kanilang pupulutanin. Pero para kay Berting, mas masarap sanang pulutanin ng babae. Mas lalo siyang nabighani sa kagandahan ni Magdalena dahil sa suot nitong hapit na hapit. Bakat na ang dibdib nito. Bagay na mas lalong nakakapagpainit ng kanyang katawan. Maraming salamat ah. Tanging sabi ni Berting dahil tila nawalan siya ng sasabihin. Berting, pwede ba ako magtanong? Wika ng babae. Nakaramdam ng hiya si Berting pero sinamantala na niya ang oportunidad na yon. Nais niya kasing mas makita pa ang babae sa malapitan. Ano ba yon? Tugon ni Berting. Anong nangyayari sa asawa ko? Madalas ko kasi siyang makitang balisa eh. Tapos sa tuwing tatanungin ko siya, tinitingnan lang niya ako. Ang weirdo ni Ricardo nung nakaraan pa. May alam ka ba kung bakit siya nagkakaganon? Sa tanong na yon ng babae ay biglang dumagundong ang dibdib ni Berting. Kinakabahan siya sa ideyang baka malaman ni Magda ang tunay na dahilan. Sandaling napaisip si Berting. Nagtatalo ang kanyang puso't isipan kung ano ang idadahilan. Ewan ko pero yung huli niyang sinabi sa akin dahil dun sa manok niyang namatay sa sabong. Di ba mahal na mahal niya yun? Tama oo. Paborito niya yung manok na yun di ba? Pagdadahilan ni Berting. Nagsalubong ang gilay ng babae. Dahil lang sa manok, magkakaganon na siya. Parang ang labo naman. Napapaisip ding wika ni Magda.
Noong mga sandaling yon ay pinagdarasal na lang ni Berting na sana ay maniwala sa kanya ang babae. Mas gusto na lang kasi niyang ituon ng atensyon sa kaseksihan ni Magda. Oo, kasi minsan ganun talaga ang mga lalaki. Siya nga pala, Magda. Ang ganda mo lagi Hindi na napigilan ni Berting ang kanyang sarili kaya nailabas na rin niya ang kanyang nais na sabihin. Napangiti naman ang babae. Nakita ni Berting ang pamumula ni Magda. Batid ng lalaki na nahihiya sa kanya ang asawa ng kanyang kumpare. Talaga ba? Oo, Magda. Kung alam mo lang, ikaw ang magandang tanawin sa tuwing maglalaba ka at ako'y dudungaw sa bintana. Dagdag pa ni Berting. Kinakabahan ng lalaki dahil akala niya ay mababastusan si Magda sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, ramdam ni Berting ang tuwa sa kalooban ng babae. Buti ka pa. Napapansin ang kagandahan ko. Pero si Cardo hindi. Parang lagi siyang wala sa sarili. Hindi man lang niya ako pinapansin kahit na anong ganda ang bihis ko. Huwag ka mag-alala, Magda. Kahit na anong bihis mo, maganda ka pa rin sa paningin ko. Naramdaman na lang ng babae ang paa ni Berting sa ilalim ng lamesa na gumagapang nasa kanyang hita. Hinayaan lamang niya yon sa hindi malaman na dahilan. Tuluyan nang lumabas ang pagkamanyakis ni Berting. Wala na siyang pakialam kung asawa yon ni Cardo. Mas lalong nabigla si Berting nang tumayo si Magda. Lumapit sa kanya at bigla siyang hinalikan ng madiin. Sa sobrang gulat niya ay hindi na siya nakapagsalita. Sana ikaw na lang si Cardo para hindi mo iniisip yung taong namatay na. Biglang napagtanto ni Berting na alam na pala ni Magda ang tungkol sa nararamdaman ni Cardo para sa namayapa ng si Lisa. Kita ni Berting ang lungkot sa mukha ng babae. Nang dumating na si Cardo ay bumalik na sila sa pagiging kaswal. Kumilo si Berting at Magda na parabang wala lang nangyari. Pasensya na medyo napatagal Naghintay pa ako. O paano? Simulan natin. Tanong ni Cardo. Napatango na lamang si Berting noong mga sandaling yon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakadako sa magandang katawan ni Magda. Tumagal ng halos 2 oras ang kanilang inuman. Mas maraming nainom si Cardo kung kaya't mas maaga itong nalasing. Samantala, may luhilo na rin naman si Berting noong mga sandaling yon. Pero kinakaya pa naman niyang maglakad kahit na pagewang-gewang na. Nang makikibanyo sana siya ay may nakasalubong siyang isang pamilyar na babae. Nang tiningnan niya ng mabuti ay si Lisa yon. Ang babaeng patay na pero pinagpapantasyan pa rin ni Cardo. Natameme ang lalaking si Berting at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tila ba mas lalo siyang nahihilo. Lalo na nang bigla siyang hilahin ng babae papunta sa banyo. Hinalikan siya ng marahas. Agad na nilayo ni Berting ang mukha ng babae sa kanya. Hindi niya kayang halikan si Lisa dahil alam niyang wala na ito. Iniisip ni Berting na kaluluwa lamang ang babaeng yon. Kinikilabutan si Berting. Sinubukan pa siyang hilahin ng babae ngunit tumakbo na lamang palabas ng bahay si Berting. Napapailing na lamang si Magda dahil sa pinakitang ugali ni Berting. Buong akala ni Magda ay magugustuhan ng lalaki ang gagawin niya. Pero sa halip na matuwa ay tinakbuhan pa siya ni Berting. Walang kaalam-alam si Berting na ang kanyang nakakahalikan ay si Magda. Kung alam niya lang yon ay baka nagpakalunod na siya. Ngunit ang hindi niya lang maintindihan ay bakit si Lisa ang kanyang nakikita. Nang makauwi na sa kanyang bahay ay agad siyang sumalampak sa kama at doon ay hinayaan na lamang niyang dalawin siya ng antok. Kinaumagahan, maagang nambulabog sa kanya ang kaibigang si Cardo. Papikit-pikit pa mata niya nang bumangon at hinarap ang lalaki. Kaaga-aga naman, Cardo. Nandito ka na kaagad. Wala ka bang ibang gagawin ngayong araw? Natutulog pa ako. Nakikita mo naman, di ba? Ano ba problema mo? Inis at iritabling wika ni Berting. Umupo ang lalaki sa upuan na nasa gilid ng pinto. Aligaga at hindi mapakali.
Pare, bakit ganun? Hindi pa nagpaparamdam o nagpapakita sa akin si Lisa. Di ba, nag-alay naman tayo. Pero bakit ganun? Nababahalang sabi ni Cardo. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo eh. Baka mamaya, gawa-gawa lang yung maiwagang puno na yan. Ikaw naman na si Ututo, naniwala naman kagad. Pare naman kasi, digilan mo na si Lisa. Sa pagiging desperado mo, pati yung patay gusto mo nang mabuhay pa. Pare, kabaliwan na yan eh. Tugon ni Berting. Tumataas na ang tinig nito dahil sa sobrang inis. Pare, samahan mo ulit ako. Mag-aali ulit ako. Pangako, sa pagkakataong to, mapagbibigyan na tayo ng puno. Baka kasi kulang yung alay ko eh. Baka ayaw niya ng ganun. Pangangatwiran pa ni Cardo. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Idadamay mo pa ako sa kagaguhan mo eh. Sige na, Berting. Kapag sinamahan mo ko, lumapit sa kanya si Cardo at bumulong. Ahayaan kita makasama si Magda ng isang gabi sa bahay. Agad na dumalo yung pagkasabik sa sistema ni Berting. Para sa kanya ay napakagandang ideya ang sinabi ni Cardo. Gago, seryoso ka ba? Tanong ni Berting na pilit itinatago ang kakaibang ligaya na nararamdaman. Ngumiti si Cardo at umakbay sa kanya. Akala mo ba, hindi ko alam na matagal mo nang pinagpapantasya ng asawa ko. Pero ayos lang sa akin yun. Basta tulungan mo ako sa gusto kong mangyari. Iyon na asawa ko. Tapos samahan mo ulit ako. Biglang may pumasok na malamig na hangin sa labas. Noong umagang yon, masyadong nabigla si Berting sa mga nangyari. Napapayag na lamang siya nang hindi niya namamalayan. Madaling araw ang alis ng dalawa. Pero gabi pa lamang ay hindi na dinadalaw ng antok si Berting. Aminado siya sa sariling nasasabik siya sa ideyang matitikman na niya si Magdalena. Pero sa kabilang banda, natatakot din siya sa maaaring pwedeng mangyari. Hindi niya alam kung totoo bang ayos lang kay Cardo ang lahat. 3:00 na ng madaling araw nang pumunta si Cardo sa bahay ni Berting. May dala ng maleta ang lalaki. Oh, ano naman yan? Tanong ni Berting habang nakatingin sa maleta. Kambing. Ganitong karne kasi yung gusto ng puno. Malay mo, ito na yun. Sabi ni Cardo sa seryosong boses. Tara na, umalis na tayo para maaga tayo makauwi. Naantok na ako eh. Sabi naman ni Berting. Lumargan na rin ang dalawa. Hindi alintana ang kadiliman ng gubat. Makailang sandali ay narating na rin nila ang pinaniniwalaang mahiwagang puno. Berting, layo ka konti. Hintayin mo na lang ako doon. Sisimulan ko lang to. Wika naman ni Cardo. Tumango na lamang si Berting. Habang ginagawa ni Cardo ang pag-aalay, napapailing na lamang si Berting. Hindi pa rin siya makapaniwala na tuluyan ng naiba ang landas ng pag-iisip ng kanyang kaibigan. Malayong-malayo na yon sa dating matino at masiyahin. Nagdaan ng ilang minuto ay natapos na rin ang pagdarasal ni Cardo. Bakit di mo nilabas yung laman ng maleta? Marunong bang magbukas ng maleta yung nandyan sa puno? Tanong ni Berting. Mabilis mabubulok kapag nahanginan eh. Yaan mo na lang sa loob para tumagal yung alay. Seryosong wika ni Cardo. O paano? Kailan ako pupunta sa bahay niyo para dun sa pinagkasunduan natin? Tanong ni Berting habang sila ay naglalakad na pauwi. Bukas ng gabi, mga 10:00 para wala na makakita. Baka isipin ng tao kung anong ginagawa natin sa asawa ko. Sabi ni Cardo at tumango na lamang si Berting. Nung mga sandaling yon, napapansin ni Berting na tila may mga nagbago na naman kay Cardo. Mas lalo na itong naging seryoso sa hindi niya malaman na dahilan. Kinabukasan ng gabi ay sabik na si Berting. Nagbihis siya ng maayos para kay Magdalena. Kaso pagpunta niya roon, walang tao sa loob. Wala rin si Cardo noong mga sandaling yon. Cardo, ano na? Nasaan ka ba? Tanong ni Berting, pero walang natugon sa kanya. Naisipan na niyang pumasok sa loob. Dahan-dahan siyang tumungo sa banyo ngunit wala rin namang tao ang nandoon. Gago talaga oh.
Umalis na yata yung dalawa. Naisa na naman ako. Natigilan ng lalaki nang maramdaman niyang may tao sa pintuan. Sabik siyang humarap sa pag-aakalang si Magda ang taong yon. Ngunit nadismaya siya nang bumungad sa kanya si Cardo. "Berting," tawag ni Cardo sa mainhin na boses. Ano yung pare? Nasaan na si Magda? Di ba may usapan tayo ngayon? May halo ng inis na wika ni Berting. Huwag mo nang hanapin si Magda. Nandito naman ako eh. Nandiri si Berting. Hindi niya masikmura na nagsasalita si Cardo ng ganon at sa malambing pang tinig. Pinagmasdan ng mabuti ang kaibigan. Napansin niya na tila lumalambot ang bawat nitong kilos. Palagay niya ay hindi yun si Cardo. Hindi niya lamang malaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Gago, kinikilabutan nga ako sa sinasabi mo eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakla ka ba? Dumistansya ng bahagya si Berting nang lalapit na sa kanya si Cardo. Berting, matagal na kitang gusto. Matagal na. Palihim kitang tinatanaw pero palagi kang nasa ibang babae mga mata mo. Berting, nandito ko. Ako na lang. Hayaan mo na si Magda kung nasaan man siya. Ako na lang, please. Magsama na tayo. Mahalin mo ko. At mamaling kita na parang wala nang hanggan. Uy, tumigil ka nga, Cardo. Nababaliw ka na ba? Kahit kailan hindi ako papatol sa'yo. Punyemas ka. Mas malaki pa nga katawa mo sa akin. Biglang tumakbo si Cardo sa kanya at tinawakan siya sa magkabilang kamay. Idinikit siya nito sa dingding. Berting, mahalin mo ko. Binuhay niya ako kaya dapat ay mahalin mo ko. Napaisip si Berting sa sinabing yon ni Cardo. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Namimilog ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Teka, sino ka ba talaga? Nauutal na tanong ni Berting. Ako na lang, Berting. Tumigil ka nga, Cardo. Hindi tayo talo. Pareho tayong baraka. Sino ba nagsabi sa'yo na ako si Cardo? Binitiwan siya ni Cardo at ngumiti ito ng nakakaloko. Sa pagpilantik ng daliri ni Cardo sa buhok nito ay saka lamang naintindihan ni Berting na ang lalaking yon ay hindi na si Cardo. Nang lalaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung sino yon. Teka, Lisa? Ikaw ba yan? Tanong ni Berting. Ngumiti lamang si Cardo. Nabuhay ka? Paano ka nabuhay? Paano ka napunta sa katawan ni Cardo? Nagtatakang tanong ng lalaki. Di ba? Nag-alay kayo. Ito na. Natupad na ang gusto niya. Ang mabuhay ulit ang kaluluwa ko. Pero sa pagkakataong ito, ikaw ang gusto kong makasama at hindi si Cardo. Ikaw ang nais ko, Berting. Ikaw ang mahal ko. Noon pa lang na nabubuhay pa ako. Nanlambot ang tuhod ni Berting noong mga sandaling yon. Napasandal siya sa dingding. Napapailing at hindi makapaniwala. Hindi maaari. Paano nangyaring totoong hiwaga ng puno? Nagtataka si Berting. Mahalin mo na ako, Berting. Sige na. Gago! Paano kita mamahalin kung katawan ng kaibigan ko gamit mo? Isa pa, hindi kita kailanman mamahalin dahil patay ka na. At kahit mabuhay ka pa, hindi kita mamahalin dahil si Magda lang ang gusto ko. Puro ka na lang, Magda. Puro ka na lang, Magda. Magda! Wala na si Magda. At ako ang narito. Bakit hindi ako piliin mo, Berting? Nagpatay sindi ang ilaw sa loob ng bahay. Ramdam na ramdam ni Berting ang galit na nagmumula sa katawan ni Cardo. Nananahimik na ang kaluluwa ko. Pero ginambala ninyo. Tapos sasabihin mong si Magda ang mahal mo? Hindi pwede! Naramdaman na lamang ni Berting na hinila na siya ni Cardo. Isinalampak siya nito sa lamesa. Habang nagpapatay sindi ang ilaw, kitang-kita niya ang nanlilisik na mga mata ni Cardo. Marahas nitong tinanggal ang damit ni Berting. Buong pagsisikap naman siyang pumapalag. Naabot ni Berting ang nakapatong na babasaging pitsyel. Agad niya yung ipinalo sa ulo ni Cardo. Sandali yung napalayo sa kanya. Nang malaman ni Cardo na may dugo na ang kanyang ulo ay mas lalo itong nagalit.
Bakit ba hindi mo matanggap na ako ang nandito? Tumigil ka nga, Lisa. Manahimik ka na pakiusap. Nakakuha ng pagkakataon si Berting. Nakaalis siya sa lamesa at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Makailang beses siyang nagsisigaw sa labas ng tulong ngunit wala ni isa sa mga kapitbahay nila ang tumutugon. Nakatingin lamang ang mga yon sa kanya. Nang makauwi si Berting sa kanyang bahay ay kinandado niya ang lahat ng bintana at pinto. Habol ang hininga niyang umupo sa sulok. Takot na takot. Namumutla at kinikilabutan. Inakala ni Berting na ligtas na siya noong mga sandaling yon. Ngunit nang mapadakon tingin niya sa hagdanan, nakita niya na naroroon na si Cardo. Mas nauna pa pala ito sa kanya. Nakangiti at tila ba walang nangyari. Pwede ba, Lisa? Si Cardo nga ang may gusto sa iyo eh. Siya ang guluhin mo, wag ako. Tangkang tatakbo sana si Berting palabas ng pinto nang biglang mamatay na naman ang ilaw. Pagbalik ng liwanag ay nasa harapan na niya si Cardo. Hinawakan siya nito sa liig. Nanlilisik ang mga mata. Maya-maya lang ay boses na ni Lisa ang naririnig niyang lumalabas sa bibig ni Cardo. Mahalin mo na ako, Berting. Di ba tayo naman dapat nung umpisa pa lang? Kaso, masyado kang bulag kay Magda. Inis na wika ni Cardo. Tumigil ka! Siraulo ka! Sinakal siya ni Cardo. Halos mawala na siya ng hininga noong mga sandaling yon. Mabuti na lamang ay may mga malalakas na katok silang narinig. Sinundan niyo ng mga boses na tumatawag kay Berting. Tulong! Sigaw niya nang bitiwan siya ni Cardo. Mga ilang sandali lang ay bigla na lang nawalan ng malay si Cardo. Tumumba ito sa sahig. Sakto namang nabuksan na rin ng mga tanod ang pintuan. Nakatunog kasi ang mga yon sa nangyayari nang tumatakbo si Berting palabas. Papatayin ako niyan! Papatayin ako niyan! Sigaw ni Berting ng takot na takot. Agad na ibinangon ng mga tanod ang walang malay na si Cardo. Dinala nila yon sa barangay. At nang magkamalay na ang lalaki ay wala itong natatandaan sa mga nangyari. Nagtataka siya kung bakit siya nasa barangay. Sinubukan ni Cardo na magpaliwanag ngunit hindi na siya pinakikinggan ng mga nasa barangay. Berting, sabi mo sa kanila na hindi ako yun. Na wala akong kinalaman. Na wala akong alam sa mga nangyari. Si Lisa yun, di ba? Sumapi sa akin si Lisa at alam mo yan. Sabi ni Cardo sa kanya. Ngunit nanatili lang natahimik si Berting sa gilid. Minabuti na niyang hindi ipagtanggol si Cardo. Nang sa ganon ay tuluyan na silang magsama ni Magda. Kaya mas lalong idinidiin ni Berting si Cardo sa tangkang pagpatay sa kanya. Berting, magsalita ka! Sabihin mo ang totoo! Hindi ako nagtangka sa buhay mo! Hoy, manahimik ka nga! Ang ingay mo na rito! Bakit kasi ayaw mo pang aminin eh ang dami-dami ng ebidensya na nagdidin sa'yo? Sabi naman ng kapitan ng barangay. Alam ko na. Kaya gusto mong makulong ako para maagaw mo na sa akin ang asawa kong si Magda. Di ba gano'n ang gusto mong mangyari? Kaya hinahayaan mo ako rito? Galit na sabi ni Cardo. Tumayo pa ito para lapitan si Berting ngunit hinarang ito ng mga tanod. Dali nyo na nga yan sa presinto. Baka makapanakit pa yan dito eh. Utos ng kapitan. Nagpupumigla si Cardo ngunit wala na itong nagawa. Hindi mo maagaw sa akin ang asawa ko. Dahil wala na siya, Berting. Wala na siya. Pahabol na sabi ni Cardo. Tumatawa ito ng malakas na parabang nababaliw. Dahil sa pag-aalala, agad na pumunta si Berting sa bahay nila Cardo. Sa pagpasok niya sa bahay ay wala na roon ang babaeng si Magda. Sinuri niya ang bahay. Pumasok din siya sa kwarto ng dalawa. Wala siyang nakitang kakaiba roon. Nang pumunta naman siya sa banyo ay may napansin siyang mga natutuyong dugo sa sulok-sulok ng tiles. Agad na nakaramdam ng kaba ang lalaki. Sumama ang kutob niya. Sa hindi malamang dahilan, biglang sumagi sa isipan ni Berting ang maleta na daladala ni Cardo nung mag-alay sila sa mahiwagang puno. Dali-dali siyang pumunta papunta roon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at halos madapa-dapa na siya dahil sa panghihina.
Nang makarating siya doon, ay nakita niyang nandun pa rin ang maleta. Dahan-dahang lumapit si Berting. Nagtatalo ang kanyang puso't isipan kung dapat bang buksan niya ang naturang maleta. Kung ano ba talaga ang naroroon. Dahan-dahang kinuha ni Berting ang maleta. Nang buksan na niya yon ay tumambad sa kanya ang isang karumal-dumal na krimen. Hindi pwede! Wika ni Berting habang nakatingin sa pira-pirasong katawan ni Magdalena. Sa sobrang takot ay hindi na nakontrol ni Berting ang kanyang ihi. Nanginginig siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nakadilat pa si Magdalena at nakalabas ang dila. Base sa itsura ng babae ay parang tinangkapan itong lumaban. Nang may masmasan ay agad na inireport ni Berting ang nangyari. Sa pagkakataong yon, nalaman din niya ang tunay na nangyari na siya rin namang inamin ni Cardo. Detalyado nitong kinwento sa mga pulis ang ginawa niya sa kanyang asawa. Base sa lalaki, habang natutulog ang babaeng si Magda ay sinaksak niya ito at hinila papuntang banyo. Doon niya hinati-hati ang katawan ni Magda. Ginawa yun ni Cardo para ialay ang katawan sa mahiwagang puno. Tuluyang nadiin at nabulok sa kulungan si Cardo. Nabaliw yun doon at saka nagpakamatay. Samantala, lumapit naman si Berting sa eksperto para hindi na magparamdam pa si Liza sa kanya. Makalipas ang 1 taon, ay nanatili pa rin ang pangalan ni Magdalena sa puso ni Berting. Hanggang sa huli, hindi man lang nangyari ang pangarap niyang matikman si Magdalena. Mamamatay na lang siyang birhen at hindi na makakahawak ng perlas ng silangan. Wakas!